6 na conspiracy theories. Isa sa mga bagay na dapat nyo malaman. Dahil para sa karamihan, ang Biblia ay parang gabay sa buhay. Nandun na yung mga salita ng Diyos sa buong kalwalhatian nito. Pero para sa iba, parang puzzle ito. Puno ng mga sikreto, code at misteryong naghihintay na ma-unlock. Kaya, heto ang ilan sa mga pinakamatitinding conspiracy theories na konektado sa good book ng Bible. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa afterlife? Actually, debatable yan. Niyang Old Testament o si Jesus mismo, walang sinabi tungkol sa kung anong meron after mamatay. Yung concept ng kaluluwa, kung paano ito konektado sa katawan, at kung aangat nga ba ito sa spiritual realm o maghihintay ng physical resurrection. Lahat yan nag-evolve through the years. Kaya ngayon, magkakaiba na ang paniniwala ng mga Abrahamic religions like Judaism, Christianity, Islam, pati na rin sa loob ng bawat isa sa kanila. Pero may isang malawak na belief dito na ang bawat isa sa atin ay may kaluluwa na nagpapatuloy ang existence pagkatapos ng buhay. Conflict ito sa mga relihiyon na naniniwala sa reincarnation. Yung idea na yung spirit ay lilipat mula sa isang katawan papunta sa iba. Ang divide na to, sabi ng iba, ay resulta ng isang conspiracy. Ang ilan sa mga New Age believers, sinasabi na noong 553 AD, tinanggal daw ng Council of Nicaea ang mga teachings ng reincarnation mula sa Biblia. Yung mga ideyang to ay na-pick up ng ilang theologians, philosophers, at even mga Christians sa Eastern countries. Para sa evidence, binanggit nila na yung writings ni Origen na naniniwala na ang kaluluwa ay may spiritual existence bago pa ang physical birth. May iba ring nagre-reinterpret ng ilang passages ng Biblia tulad ng sinasabing reincarnation daw ni Elijah, si John the Baptist. So, ayon sa mga naniniwala sa conspiracy na to, may problema agad. Wala talagang Nicaean Council noong 553 AD. Ang nagme-meeting noon ay ang Second Council of Constantinople. Pero, hindi sila gumawa ng desisyon tungkol sa reincarnation at tungkol kay Origen. Kahit ano pa ang binasa ng mga New Age believers sa gawa niya, very critical siya sa concept ng reincarnation. Kahit na ngayon, sa panahon ng mass communication kung saan ang conspiracy theories ay super dali ng kumakalat, maraming biblical conspiracies ang hindi pa rin kilala ng lahat. Pero hindi yan totoo. Pagdating sa chismis na si Jesus Christ daw ay may romantic relationship kay Mary Magdalene. Sino ba siya? Yan si Mary Magdalene. Ang idea na ito ay nasa puso ng Da Vinci Code or the Da Vinci Code, isa sa mga pinakasikat na controversial na nobela noong early 2000s. Pero ang paniniwalang lovers daw si Jesus at Magdalene ay matagal ng pinag-uusapan actually bago pa sumulat si Dan Brown sa Gnostic Gospels. May mga nagsasabing si Magdalene ay isa talagang leader ng early church at rival pa ni Peter. May ilang eksperto na bumalik sa mismong Biblia at nakita raw nila ang New Testament na may ebidensya ng closeness sa pagitan ni Magdalene at Jesus. Isipin mo, yung realidad ng buhay ng Hudyo noong panahon na yon, mas kapanipaniwala ang idea na may partner si Jesus kasi norm yun para sa mga Hudyo, lalo na sa mga Rabbi. Mula dyan, kumalat ang iba't ibang conspiracy theories. Kabilang na yung sinasabing tumakas daw si Magdalene papuntang France, nagkaanak at pinakita ang bloodline ni Jesus sa French, royal family at beyond. Yung anak, ayon sa Da Vinci Code, ay ang totoong Holy Grail. Pero ang ebidensya, sobrang nipis. Maraming scholars noong lumabas sa pelikula ng Da Vinci Code na nagsasabing walang matibay na ebidensya para suportahan ng teoryang ito. Ang Book of Revelation naman, isang apocalyptic literature na uso noon bago pa isinilang si Jesus. Ang dominant view dito sa maraming Christian denominations ay tungkol ito sa persecution at mga early Christians noong Roman era. Pero may parts na pwede ring ituring na prophecy. Pero ang literal na pagbasa sa Revelation bilang hula sa end of the world ay medyo modern take, lalo na sa Anglo-American Protestant groups. Yung teorya na ang American daw ay nire-represent ng beast with the two horns sa Revelation 13:11 with the two horns
bilang civic at religious freedoms ay isa sa mga theory na kumalat noong pandemic. Yung restriction sa religion gatherings noon ay tinuturing na attack on freedom at ang iba ikinukumpara pa ang vaccination sa mark of the beast. And finally, may conspiracy theory pa sa mismong New Testament ayon sa Gospel of Matthew. Nung nakita nila na empty na ang tomb ni Jesus after his crucifixion, nagplano ang mga priests at elders ng Jerusalem kasama ang mga sundalo para i-discredit ang resurrection niya. Binayaran daw ang mga sundalo para sabihin na ninakaw ng disciples ni Jesus ang katawan mula sa libingan. Itong grave robbing allegation, ayon sa Matthew, ay isang fake scheme. Pero ang stolen body theory niyakap ng ilan bilang totoo. Pinag-usapan ni Plato at allegory of the cave at na-propose na rin yan mula sa religious lens. May mga nagsasabi na ang mga aral sa Biblia ay nagpapahiwatig na may mas malaking realidad na lampas sa physical existence at si God ay hiwalay sa material world. Parang sa mga theories about advanced technology na kayang mag-engineer ng simulated reality. May isang estudyante na sobrang absorbed sa simulation theory na medyo nainis si Professor Gregory J. Rumo. Sinulat niya sa The Christian Scholars Review na hirap siyang kontrahin ang claim ng student niya. Kasi tanggapin mo ang divinity ni Jesus, tulad ng ginawa ni Rumo. Ibig sabihin, tanggapin mo na si Jesus sa isang trans-dimensional being na lumalabag sa natural laws. At kasama rin dito ang pagtanggap na ang mundo ay hindi na gaya ng dati. At nakadestino itong baguhin sa second coming. Ang ironic nga lang, marami sa mga tumatanggap ng secular versions at simulation theory ay tinatanggihan ng religion, supernatural powers, at ang life after death. Pero si Rumo, ginamit niya ang pag-iisip tungkol sa simulation theory para ipakita na pwede namang magka-harmony ang faith at science sa pag-unawa sa universe. Sa secular side naman, sabi ni Runo, kailangan din nating i-consider yung posibilidad na merong spiritual simulation. Hindi man tech-engineered, pero isang benin at transformative na experience. Well, ano masabi mo sa mga conspiracy theories na to? Pero as I've said, conspiracy is just conspiracy nga, di ba? At least alam natin yung ilang part ng mga conspiracies. Para lang alam natin yung side nila. Pero at the end of the day, mafe-feel mo na medyo weird. Anyways, thanks for watching.